Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay muling magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong parang dictatorship or martial law sa loob ng Senado. Kasi po meron pong hindi maganda yatang gawin, no? Mukhang gustong isuppress ng Senado ang media, no, magpalabas ng coverage ng kanilang session mamaya lang diyan po sa ating bansang Pilipinas tungkol po dito sa di umano pagbobotohan na nilang wag nang ituloy ang impeachment trial. Base po kasi sa desisyon ng Supreme Court, no? At ganun din po, sinasabi ng isang senador diyan na case closed na. Oo. Case closed na po ang impeachment trial. Wala na yan. Okay, so sino po nagsabi niyan mga kababayan? Kati na ilog ko. Ha? So yan po ang pag-uusapan natin, no? Shout out lahat po sa inyo. And may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, nakakabigla po ito, ha? Dahil dito po sa balita ng media ban sa Senado, sa politiko, ayun ang sabi. Media ban sa Senado. Senate bars reporters from debates on SC ruling. Oh, nagtatanong din naman, media ban sa Senado? Iba ba yan? Totoo po ba yan? Ha? Senator Chis Escudero. Journalists covering the Senate are raising a howl. Nagsisumigaw po sila after they were barred from staying inside the upper chambers plenary hall when the senators deliberate on Wednesday. The Supreme Court ruling jettisoned the Vice President Duterte's impeachment case. Ha? Ito na yung sinasabi nating forthwith na sila. Alam na nila ang definition ng forthwith. Basta para kay Duterte na bago lahat, no? On Tuesday, staff members of the Public Relations and Information Bureau told reporters that they will not be allowed to cover the deliberation inside the Senate plenary since the session hall was expected to be full as senators have invited guests. Abay, talaga naman mga kababayan, believe naman talaga ako. Ha? Dati naman pinapayagan yan. Ano nangyari? Mamaya, mga kababayan, mamaya, TV crews were also informed that only the Senate's in-house cameras will be allowed to take live footages of the deliberation, which was expected to be intense. Ngayon, nung nalaman po ni Risa Hontiveros yan mga kababayan, ay nagsalita siya. Nagsalita siya sa plenary. Napanood ko po yun mga kababayan. Talaga pong tinatanong niya ang Senate President, ang hari ng Senado, ang may sariling konstitusyon, na si Chis Escudero. Ito po ang sabi ni Risa Hontiveros. Given the importance of the debates tomorrow afternoon, kaya ko po hinihiling ang ganitong kalinawagan na papayagan silang makapasok at makapag-cover sa sesyon bukas ng hapon, Mr. President. Ano naman po ang sagot dito ni Haring Kilay? In response, the Senate President denied niya daw po that there was an instruction prohibiting members of the Senate media, claiming, ayan na naman, may ituturo na naman siyang may kasalanan, claiming that Senate Secretary si Renato Bantug Jr. had directly spoken with the journalists. Bantug, however, had yet to speak with the reporters when Escudero assured Hontiveros that there was no instruction to prevent media coverage. O teka muna, ano ba talaga nangyari? Escudero, sabi mo, you're claiming that Senate Secretary Bantug Jr. had directly spoken with the journalist. Ngayon naman, sabi dito, Bantug, however, have yet to speak with the reporters. Ano ba talaga? Ang gulo mo, Escudero ha? So ang 60 po dyan, mga kababayan, mukhang nagkaliwanagan, wala naman daw media blackout. Mukhang miscommunication. Pero kung hindi nakarating yan
kay Risa Hontiveros, sa palagay nyo, may miscommunication? Malamang ang mangyayari, media blackout. Bakit gusto nila ng media blackout? Kasi po, ayaw po nilang maranasan yung nangyari sa House of Representatives. Na kung saan mahuhuli sila ng mga lumilipad na camera ng mga cellphone. Ha? Yung mga matang malalayo ang radar. Daig pa ang Galileo telescope sa haba ng kanilang mga lenses, sa linaw ng kanilang mga camera, na baka sila po ay mahulihan ng mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Baka malay nyo, baka nanonood pa yan ng porno. Baka nakikipag-text pa doon sa kanilang amo. Ano amo, gawin ko na, emotion ko na. Ha? Ibasura na natin ito, emotion ko na. Sabi siguro nung amo, wait lang, pipindutin ko pa yung transfer button para pumunta sa inyong mga bangko. Ganun ba? Para hindi makita na nakikipag-usap kayo sa inyong amo, sa inyong mga kulasusi, sa inyong mga ka-online gaming. Di ba, Escudero? At kung ano-ano pa ng mga hindi kaaya-aya nyong gawain. Pero sinasabi nga po nung sinabi ni Escudero kay Risa Hontiveros na hindi totoo 'yan. Papayagan natin sila na pumunta, di ba? Okay? Nakakahiya po mga kababayan itong ginagawa ng mga senador na ito na iba na mga pro Duterte. Basta po sa kapakanan ng mga Duterte, babalik ta rin nila ang mundo. They will go to the deepest part of hell para lang po ma-shield ang mga Duterte sa mga kasalanan nito. Kung pwede nga sila na lang ang umako ng mga kasalanan ng Duterte, gagawin nila because they treat the Dutertes as higher than gods. Okay? So mga kababayan, ayan po, wala daw pong katotohanan, kaya dapat dito ang magpaliwanag mga kababayan ay yung Secretary General na si Renato Bantog Jr. Kasi siya po ang tinuturo okay? So yan po mga kababayan antay na lang natin kung magkakatotoo ito. At sana may mahuli naman ang mga naglalakihang lente at matatalas na lente ng camera ninyo. Okay? Ngayon, punta naman tayo dito sa isang senador na sinasabi niyang case closed na yan. Yang impeachment na yan, case closed na. Wala nang dapat pang pag-usapan mga kababayan. No need for Senate debates. Wala na, case closed na Ito po, sabi dito sa Politico, Bato, no need for Senate debates after SC ruling. Wala na po. Hindi na po kailangan yan. There's no need for debates. Why we will have a debate when the Supreme Court has already spoken? I'm not a lawyer, but I believe that nobody is supreme and above the Supreme Court except God. Gamit na naman po si Diyos. Nonetheless, the senator said he was still open to listening to the argument of his colleagues who were pushing to the reconvening of the Senate Impeachment Court to proceed with the vice presidential trial. According to him, he will keep a wait and see attitude despite his belief that the tribunal's ruling should be respected. I'm not over-eager. Ngayon hindi na po siya over-eager. Kasi alam niya na pumanig na ang Supreme Court kaya wala na siyang over-eagerness to junk or dismiss this impeachment case. Ngayon wala na. Wait and see na lang siya. Magpapaka-redneck na lang siya. I'm not over-eager to vote for the dismissal. For me, I will still listen to the motions that will be raised. I am ready to support the side of what I believe to be right. Anong side yon? Case closed. Ayan po kasi ang sabi dyan sa Manila Bulletin. Case closed, sabi niya. De La Rosa says SC ruling on VP Sara's impeachment case needs no debate. Sarado na yan. Case closed na. No need for debates. Kayo po, ano sa palagay ninyo? Sa akin, case closed na kung na-actionan na
yung motion for reconsideration. Yun ang pinaka-inaantay natin. So dapat itong presidente ng Senado ay kausapin niya yung mga yan. Pwede ba i-postpone muna natin? Kasi antayin muna natin ang resulta o ang sagot ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng mga nag-file niyan. We have to respect the due process. O di ba, Bato? O. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.